Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po ako, ang team husband and wife. Ang ibabahagi ko ulit sa inyo yung tungkol ulit sa binangko. Part 2. Part 2. Yun po, yung aking biyanan, kung bakit hindi na po siya nakalakad. Dahil nga ako po nag-alaga sa kanya. Kumanugang niya. Nadulas po yun. Nadulas po si mama. Tapos, kasi nga, syempre may edad na. Nadulas siya. Tapos, ayun na, tumama yung balakang niya sa semento. Yung pagkaputol po nung buto niya. O kasi nagkaroon nga siya ng crack. Pinatignan nung apo ng binan ko sa orthopedic. Yung pagkaputol po ng yun dito sa may gilid ng balakang niya. Hindi ho siya pantay. Parang may nakaganon daw po sa ano niya, parang may nakausli na buto, yun po ang tumutusok sa laman niya. Kaya yun po, pagka naglalakad po yung biyanan ko, nasasaktan po siya, lalo na po kapag malamig. Yun, ganun ang nangyari po sa biyanan ko. So, ang ibig ko sabihin po, kapag matanda na po talaga, dapat po nag-iingat po, at saka hindi na ho dapat lalakarin ng wala siyang kasama, kasi mahirap po mahirap pagka wala siyang kasama. Ayun, lahat naman po na may edad kailangan laging may kasama. Yun na, hindi na siya makalakad na ako na nga nag-aalaga kami ng asawa. Yun, palagi ko siyang inaalalayan kung saan man siya magpunta, kung kaya niya maglakad pa, pero hindi na nga kasi nasasaktan siya pagka naglalakad siya, naka-wheelchair na lang po siya. Tapos yun na, yung talagang hindi na siya nakakalakad, nakahiga na lang siya. Ano po, yung lagi niya hinahanap yung mga anak niya. Kasi syempre, bilang magulang, iba po kasi yung alaga ng manugang, iba rin po yung alaga ng mga anak. Yun po ang ibig ko sabihin. Naawa ko sa binan ko kasi minsan madalas po umiiyak po siya Umiiyak po siya, hinahanap niya po yung iniisa-isa niya yung mga anak niya. Nasabi niya lang, siguro kung nandito yung isang anak ko, yun nasa barin nga po yun. O yun po, sabi niya, mayroon daw akong katuwang mag-alaga sa kanya kasi nahihiya nga siya sa akin manugang nga niya po ako. Sabi ko, huwag ka na mag-alala. Sabi ko, okay lang ako. Sabi ko, total nandyan naman po ako yung anak niya, yun nga, yung mister ko. Sabi ko, huwag ka na mag-alala. Yung laging sinasabi ko sa kanya. Tapos nung, siyempre matagal, taon din po siya bago po siya namatay. Ano na po siya, nangayayat na po. Tapos nangihina na kasi hindi na po siya nakakalakad. Madalas nakahiga siya kasi parang napapagod siya. Ganun. Tapos, ang ano niya, yung paglalabas kami doon sa labas ng bahay namin. Kasi inuupahan namin na malawak po. Mayroon po yung labas. Makikita niya po yung labas. May mga puno po doon. Ganun po yung tinitirahan namin. Nakadagdag po yun sa stress ng binan ko nung hiwalay-hiwalay po yung mga anak niya. Dahil nga dati magkakasama sa isang compound. Tapos biglang nagkahiwalay-hiwalay. Nabenta na po yung bahay. Kasi yung bahay na yun, sabihin ko pong lalaki yun. Mana po yun nung biyanan kong lalaki. Ibinenta, pinaghati-hatian po nila magkakapatid. Siyempre, sanay po siya na lahat mga anak niya kasama niya. Tapos biglang ganun ang nangyari. Nakadagdag sa stress sa kanya. Pati si tatay, parang nanghina silang dalawa. Tapos yun pa, ang mga anak niya, hindi pa na nila, hindi ibig sabihin, hindi nila nakikita yung mga anak niya kasi kanya-kanya naman kaming tirahan. Mahirap pala yun sa may edad. Tapos yung nag-aasikaso, syempre ako hindi naman niya anak, manugang po niya ako. Pagka gusto niya makita yung mga anak niya, anong gagawin ko? Malalayo po. So sinasabi ko po doon sa asawa ko, ganun ang ginagawa na lang namin mag-asawa. Tapos, ayun na nangyari na iyak siya palagi, nalulungkot daw po siya. Tapos yun yan, minsan gagawa talaga siya ng paraan para
Hindi naman niya kaya. Kumbaga sa ano, mangungulit lang siya. Kaya dapat po tayo kapag ang ating mga magulang natatanda na, mahaba po dapat ang pasensya natin kasi nga gagawa sila ng paraan, mangungulit sila para lang maibigay mo yung gusto nilang makuha. Kagaya ng isang anak, gusto niyang makita at hindi naman siya pwedeng pumunta. Gagawa siya ng paraan, talagang mangungulit. Kaya yung may mga magulang din na ganyan na sitwasyon, wag niyong papatulan, kayo na ang bahala magpasensya kasi kung hindi humahabang pasensya ng mga anak ko, kahit sino na mag-aalaga, anak man o hindi, talaga makukonsumi kayo. Pero dapat malawak po ang pag-iisip ng isang tao na mayroong binabantayan na may edad. Base po yun sa aking karanasan sa biyanan ko, sa dalawang biyanan ko. Pero sa akin naman, hindi naman ako nabubuisit. Madalas nga, niloloko ko pa yung biyanan kong babae, tsaka yung biyanan kong lalaki pag pumupunta sa amin. Kasi nga, ayaw niya na umuwi pagka napunta na siya. Gusto niya magkasama sila ni mama. Kaso syempre, naiya naman siguro sa akin yung mga anak. Hindi naman namin kakayanin magkasama. So, naghiwalay sila ng tirahan. Saka lagi silang huwag kukwentuhan ng problema kasi pagka nakakukwentuhan ng problema, nalulungkot po sila. Ganun po ang nangyari. Maaawa ka at maaawa ka talaga. Pero, ayun nga sinasabi ko lagi. Mahaba ang pasensya palagi. Ayan, yung mga anak ko, tumutulong dun sa lola nila. Tapos yun, kasi nga nag-aaral pa sila. Pag-aalis, yun. Sila na yung mga mild lang naman na gagawin nila para sa lola nila. Ganun po. Tapos ayun na, nung wala na nga kaming bahay, lagi nilang hinahanap yung tinitirhan nila. Uuwi na raw kami. Uwi na tayo. Doon na tayo sa bahay natin. Sabi ko nga, dito na tayo nakatira. Sabi ko nga, hindi raw aming bahay yan. Siyempre, ang matanda pala, natatandaan nila kung saan sila nanggaling. Kahit nag-ulyanin sila, parang bumabalik yung nakaraan nila. Ganun, daming hinahanap. Siyempre ako, hindi ko naman alam yung mga ba't na dito tayo? Hindi sa atin itong tirahan. Ganun siya. Tapos, unti-unti na siya, hindi na yung bang nakakakilala. Ganun. Unti-unti na siya hindi nakakakilala. Tapos nung hindi ko alam kung mawawala na ba si mama o yung time na yun. Nakaganon po siya. Sinisilip niya yung mister ko kasi papasok sa trabaho. Tapos sabi niya, papasok ka na ba? Sabi niya ganun sa akin. Hindi po ako, sabi ko yung anak niya po. Aalis na ba siya? Tapos sabi ko, papasok na po yun. Anong oras na ba? Lagi niyang tinatanong yung oras. Anong oras na, anong araw na. Lagi siya ganun. Tanong ng tanong. Paulit-ulit yung araw-araw. Ganun ang ginagawa niya sa akin. Ganun. Tapos, kasi yung katabi namin, yung bahay ng may-ari, yun yung inuupahan namin. Pagka linggo yata o Sabado, may charismatic doon. Inilalabas ko siya sa wheelchair. Doon siya nauupo sa wheelchair. Nakakapagkinig siya ng misa, ng dasal, nakikinig siya. So, natutuwa naman sa akin yung may-ari ng bahay kasi nga, nailalabas ko yung biyanan ko. Hindi ko lang kaya yung kasi baka mamaya yung iaano mo siya dun sa may gate kasi baka dumaustos. Mahulog kami parehas kasi medyo matarik po yun. Mahirap pong mag-alaga ng mga edad. Lalo na kung nag-iisa ka lang. Kasi sabihin mo payat pero mabigat. Ganun po ang tao po. Kapag kayong kasi ibinibigay niya na lahat yung lakas niya. Kumbaga sa bagsak na yung katawan niya. Hindi ho nyo kayang pagtiyagaan yung isang may edad, nakakaawa din po sila. Ganun po, lalo na kung magulang natin. Hindi ko alam kasi sabi nila, tawag nito, parang nanay mo na yan. Syempre naman kasi magulang yan ng asawa ko. Naaalala ko lang kasi nung buhay pa sila, ganyan. Kaya ibinahagi ko po ito sa inyo
lalo na yung may mga magulang pa, may edad na, pagtiyagaan nyo ang nanay nyo. At hindi naman obligasyon po natin yan, mga anak, pagka may magulang tayo. Hanggat maaari tayo pong mga anak ang mag-alaga. Napakasarap pong mag-alaga sa magulang. Kasi bata pa tayo, nalagaan din naman tayo. Sa akin, hindi ako nakaranas ng ganun kasi wala nga akong magulang. Pero base doon sa mga naririnig ko, nakikita ko, ngayon, magulang na rin naman po ako. Nakakatuwa lang. Tsaka parang dinudurog yung puso ko kapag ganyan na may nakikita ko ng mga matatanda na naglalakad na nakatungkod lang sila, na tapos wala silang alalay. Nakakaawa kasi nung nadulas po talaga si mama, hindi namin alam kung anong gagawin eh. Kasi pag lumalakad siya, hirap na hirap. Lalo na sa pag-ihi. Ganun, nahihirapan siya. Ay naku, ayaw niya nang hindi siya talaga naglilinis eh. Malinis sa katawan yung matanda na yun. Eh, laging ano yan, papalit lagi ng damit yan, nakapostura, laging naka-makeup, naka-blondie ang buhok niya. Ganun po yung ganun ko. Nakakatuwa lang yung gawain niya nung araw. Ito pa po, may ibabahagi pa po kasi siya may kambal kasi siyang apo. Halos sabay po sila mag-aral nung panganay ko. Nung malakas pa siya, yan, hatid namin sa school. Ganun na nangyari. Ako po, hinahanap namin yung kambal. Hindi niya makita-kita, galit na galit siya. Nasaan na raw yung kambal? Patingin niya. Nanguhuli ng gagamba doon sa school. Hindi namin makita. Galit na galit siya. Sabi ko nga, kulitan talaga nito. Kasi may alaga siya na apo niya. Ganun po nangyari. Sabi ko nga, ang aking anak at saka yung kambal, silang tatlo magkakasama sa school. Yun ang memory. Pag hinahanap ni tatay si mama, o nasaan ang mama mo? Siguro natulog na naman sa puno, sasabihin niya. Kasi nga, hindi umuwi. Nandun lang sa school. Ganun si mama. Tanghali na o minsan hapon na umuwi sa bahay. Magkasabay kami lagi pag maghahatid. Hinahanap siya ng asawa niya. Ganun ang ginagawa ng bilang nagkipagkwentuhan. Ito na lang po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At least may naibahagi pa po ako sa inyo. Pasensya na po kayo kasi ang oras ko kahit ilang minuto or ano man, nakakapagbahagi pa rin po ako sa mga experience ko sa buhay. Pero hanggat kaya ko, sige po, gagawin ko po. Maraming salamat.